Hello guys, this is your friend in goat farming. My name is Fern, and for today's video, it's July 7, 2026, 1 p.m. So may nagtanong sa akin, nag-ask po sila, ano ba yung, may drawing ba ng bahay ng kambing? Ano ba yung mga kailangan, ano yung materials? May picture ba ako ng mga dating ginawa namin na kulungan ng kambing? Kasi, um, it's important na merong bahay or tahanan po yung ating mga alaga. Kasi, kapag wala po silang mainam na tahanan or magandang tirahan, ay isa po yun sa nagiging cost ng pagkamatay, pagkapayat. Bakit? Kasi yung, 'di ba, yung sa area nila, doon na sila tumatae, doon sila umiihi, tapos doon sila kakain. Ngayon, yung mga parasites, it's parang nakakain ng mga kambing yon, so nagkakos yun ng something sa health nila. So, ayun, pumapayat sila, nagkakaroon ng parasites, tapos eventually, namamatay. So, that's why having something like this, share ko lang yung screen ko. Yan. Having something like this is really important, yung bahay ng ating mga kambing. Ito, pwede namang baguhin yung dimensions, yung sukat. Kunwari, ito, 8 meters. Tapos, itong mga to, ito yung mga kidding pens. So, let's say, meron kang 10 inahin, tapos isang bulog. 'Di ba? Paghahandaan mo na yung mga aanakin nila ng 10 to. Paghahandaan mo na yan para hindi ka na mararatel na, ala, ganak, adya ka, mga anak na yung kambing ko, tapos wala pa akong paglalagyan. 'Di ba? Tapos, meron kang back pen dito. Hiwalay, isolated yung back para makontrol mo yung breeding. Tapos may daanan ka. Ito, pwede yung dagdagan ng space. Depending sa area ninyo, pwede nyo itong i-tailor fit sa area ninyo para malaman nyo din kung ilan lang yung pwedeng alagaan. Tapos may daanan, parang ganyan siya. Tapos elevated siya. Yan, yung 1.5 hindi talaga dyan. Hanggang dito dapat yan. 1.5 dapat yan. Tapos meron kang quarantine area kung saan mo ilalagay yung may mga sakit like ORF, pink eye, may ubo. Kasi nakakahawa yon sa ibang mga alaga natin para ma-minimize yung contact. So merong magkahiwalay na backling or winling para sa mga lalaki at babae dito para hindi sila mag-interbreed, 'di ba? And then dito, nakahiwalay talaga yung mga dose. From the time of breeding hanggang mga anak sila hanggang nagdedede yung mga kids. Nakahiwalay yan. Now, kapag lumaki yung mga doe na to, then eventually you would have to mix again, 'di ba? Gagawa ka ulit ng ganito. Ng isang goat house na naman kasi lalaki na naman sila. Yun, 'di ba? Nag-grow ka na, dadami na yung doe mo. So ito, sample lang to. Ngayon, depende ulitin ko, depende yung sa dimensions ng area, kung slanted ba siya. So kung slanted or rolling yung area, hindi siya ganito na pantay, yun, i-tailor fit niyo kung ano yung needs. Ito kasi may mga pillars, 'di ba? May pillars diyan para matibay siya. Yun. So, eto naman, hindi siya 4 meters square. Dapat nga lang, ano lang eh, 1.75, 1.5 square meters, especially sa mga upgraded dose na maliliit lang naman para makatipid sa space. Tapos may mga feeding trough dito. Dapat eto, isa lang na feeding trough, tapos magkabilaan dito yung, yung door para tipid ka sa space, sa mechanics niya. Yan, may feeding trough dyan. Tapos dito ulit, feeding trough. Diba? So yun, gawan nyo ng paraan. So, bibigay lang ako ng mga idea. So, bakit ulit importante yung bahay ng kambeng? Una, para malesen yung mga sakit. Hindi nila maamoy yung sarili nilang ihi, yung ammonia na nakaka-affect yun sa health nila. Malesen yung risk, yung pagkamatay. And then, yun, malesen yung, ma-minimize, mitigate yung losses mo as a goat farmer. At eventually, mas dadami yung kita mo. Para if you have any questions, you wanna speak with me, ayan, may link pa tayo dyan. Mag-expire yan within ilang days na lang, mag-expire na yan. So if you wanna have new content or you have any questions, you can comment on the video below. And thank you so much for watching. This is your friend in goat farming. Bye-bye.